Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At ito pa ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Okay, at bago ako bumati at magpasalamat, gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Mark John Short. Okay, ang tanong ni Mark John Short ay, ano pong problema sa baril ko? Pagkatapos pumutok ay nag-open slide lang, ayaw agad mag-chamber load. Kakasahin ulit para ma-load ulit. Ano po ang remedyo sa baril ko? Salamat po, sana mapansin. Okay, una sa lahat, dapat yung mga ganitong tanong ay sinasabi kung anong model ng baril para yung ating tanong, ay yung ating sagot ay eksakto. Dahil pagka ganitong hindi eksakto yung baril, ay yung kanyang model, ay baka hindi ma-eksakto rin yung tanong natin. Pero pipilitin ko rin ito masagot, kaya hindi niya sinabi ko anong model at brand yung kanyang baril. Okay, sana yung mga magtatanong, sabihin ninyo kung anong brand at saka model yung baril ninyo. Para sakto yung aking tanong. Yung sagot. Okay, at bago ko sagutin yan, ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa patuloy na panunod ng ating videos, lalo tigit yung pag-share ninyo at sa maganda ninyong comment. At diyan tayo kumukuha ng mga content. Okay, pinipilit nating masagot sa abot ng ating malit na kaalaman yung inyong mga tanong. So yan, at maraming salamat din do sa mga silent viewer, lalo't yung mga hindi nag-skip ng ads, dahil tayo nga po ay isang charity vlogger na meron tayong 6 na estudyante na tinutulungan na mga anak ng single parent. At yung mga bata na yan ay binibigyan natin ng allowance, at least may pambaon sila sa kanilang pagpasok para sila ay makapag-aral. Kaya tayo nagpapasalamat do sa mga hindi nag-skip ng ad, lalo tigit yung mga nagpadala dito sa nagpadala dito sa ating GCash number. Ayan, sana may mga magpadala uli dahil tayo ay bibili naman ng mga school supplies. Kaya nga pinasasalamatan ko si Noli Peace America na nagpadala sa ating premiere videos. Ganyan din si Jubil Platon, Boy Omay ng Riyadh, Saudi Arabia. Yan. At idadagdag natin yung mga pinadala ninyo ng mga school supplies ng mga bata ngayong darating na pasukan. Okay, sana may mga mabuti pang kalooban na tumulong sa ating mga beneficiaries. Okay, natatanungin at sasagutin na natin si Mark Jan Short. Okay, pagka ito, walang bala naman to. Okay, pagka pumutok, halimbawa pumutok. Halimbawa pumutok siya. Ngayon, pagka putok niya, halimbawa pumutok, ibig sabihin, nag-i-engage itong tingnan mo muna kung may sinasabitan yung baril mo. Baka naman may sinasabitan yan. Okay, lagyan mo ng empty magazine. Tingnan mo kung may sinasabitan. Pag empty magazine naman yan, automatic yan, talagang mag-open chamber yan. Yan ang So ang ibig sabihin niya, itong slide lock ay tingnan mo kung may return spring. At yung mga 1911 naman, iba naman yun. Meron yun ditong pipe na mayroong plunger sa loob. Baka naman yung spring niya, nakalagay dito yun nakatutok dito. Baka yung spring niya ay wala na. Kasi yung isang dulo nun ay para dito sa kanyang slide stop, at yung isang dulo nun ay para naman sa kanyang safety. So mayroong plunger siya dito, nakaipit din siya dito sa loob nitong grip. So tingnan mo yon, tanggalin mo yung safety, thumb safety, tingnan mo, bunutin mo yon, at yun ay may plunger. Baka yung spring ay sira na o baka wala ng plunger. Yun ang isa sa mga 1911. So ito namang sa mga ibang model naman, may mga return spring yan. Ayan. So kung wala naman problema dito, ay tingnan mo kung ito ay, may video na rin ako nito
kung ito ay mahaba. Ito tinuturo ko na ito. Kung mahaba, kasi ang mangyayari dyan ay ganito. Ganito naman ang mangyayari dyan. Pagka pumutok siya, yan, tingnan ninyo ito ha. Pagka pumutok siya, tumaas yung bala, ay itutulak niya ito. Itutulak ng bala ito. So, pag ito ay mahaba, yan o, ito. Baka sumasabit naman sa bala. Yan pang isang dahilan dito, ito. Yan. Dahil yan ang pag yan ay sumasabit sa bala, ay itutulak ng bala yan pataas. At pag yan ay tumaas, ay mag-i-slide stop nga yan. Mag-open chamber yan. So yan, kasi ang bala ay, yan o, papakita ko sa inyo. Ayun. Yan o. Ang bala ay dumadaan dyan. Ayan o. Pag tumaas yung bala, yan. Ay kung mahaba yun, itataas siya ng bala. Okay, so yan ang magiging sanhi ng pag-open chamber. Okay. So tingnan niyo kung mahaba yun. So nakadalawa na tayo na posibleng sira. At yan naman ay pagka wala ng bala yan, yan naman ang magpapataas naman dyan ay itataas naman yan ng kanyang, ayan o, itataas naman ito, itataas naman yan ng kanyang, ito ay tataas ng kanyang, tingnan natin to. Ayan, itataas naman siya ng kanyang follower. Follower naman na magpapataas dyan, ayun o. Follower naman na magpapataas dyan. Ayan. Itataas naman siya ng follower niya. Tingnan natin na yan. Ito siya. Ito siya. So, itataas naman ito ng follower niya. Kaya yan, pag wala ng bala ay tumataas. Yun. Follower niya nagpataas sa kanya. So, pagka mahaba yun, ay babanggain siya ng bala, at mag-open chamber siya. Okay, so pagka naman napatunayan naman ninyong hindi sumasabit yan, meron pa rin problema. Pagka napatunayan ninyong may return spring yan, okay, sa mga 1911, okay naman yung kanyang plunger. Kasi kung walang return spring yan, pag yan ay pumutok, umaano yan, parang yung sa mga Glock din. Pag nasira na yung return spring, umaangat yan, sumasama sa recoil. So, masasambot siya ng kanyang problema yan kung sa mga Glock ha, yan, nagiging problema namin sa mga Glock yan. Yung return spring niya. At dapat yan, sinabi mo kung anong model para kumpleto yung ating sagot. Okay? At para maturo ko rin kung paano ang paggawa ng mga return spring sa mga Glock. Okay, yan, nagiging problema namin sa mga Glock yan. Pag sira na yung kanyang return spring na yan, pag putok yan, sasama sa putok yan, masasambot yan ng kanyang slide. Okay, so, ganon. Halimbawa naman, at wala namang problema sa baril. Okay? Okay naman yun. Hindi naman chinik ninyo, hindi naman sumasabit ang bala doon. Naglagay kayo ng bala, hindi naman tumataas. Hindi naman siya nasasabitan. At okay din naman itong return spring. So, ano pa ang magiging dahilan? Bakit nagiging ganun pa rin? Minsan po, human error. Okay? Human error yan. So, may mga baril na ito ay modified. Pinalapad ito. Ito, yan hanggang dito pa yan. Pinalapad yan dito. Itong palikpik na to. So, pagka yan ay hinawakan ng paganyan, yan. Papakita ko ng camera. Minsan kasi human error eh. So, tinuturo ko rin kasi may mga estudyante rin ako na nagkakaroon, wala namang problema. Nakaganyan yung kamay niya. Pag pumutok, siyempre, pag nag-recoil yan, pag gumanon yan, sasabit naman dito yung kanyang thumb. Kaya ang nagiging ganyan, na itataas niya ito. Ito.
Kasi meron nga yung iba na minodify dyan, pinalapad dyan, pinahaba dito, umabot dito. So, ang hawak na kaganyan. So, minsan, nagaganon yan, nang hindi mo namamalayan. So, pag pumutok, minsan human error. So, kung ganon, ang ina-advise ko naman ay dito ko na pinalalagay yung kanyang kamay. Yan. Dito na. Dito na. Sigurado yan. Sigurado yan. Hindi man yan mag-open chamber. O mag-open mag-open ng slide. Dahil nandito na yung ano mo nandito na yung iyong thumb Paano pa yan aangat? Okay, ang problema lang yan, pag last shot na, kailangan magaling kang alam mo ang bala mo kung ilan at alam mong bilangin. Presence of mind. Kasi hindi na mag-open chamber yan pag yan ay naubusan na ng bala. Kasi kontrolado mo na yan Okay, so yan ganyan ang ginagawa pagka talagang aksidente mong naitataas ito. Walang sira ang baril Pag walang diferensya ang baril, na-check mo na lahat, wala. Ay dito mo na ilagay yan. Para o di kaya mag-practice ka na. Practicein mo yung kamay mo na hindi niya matataas na ganun. Minsan kasi yan ay human error. Okay, so hindi ko kita yung baril mo. Hindi ko na-testing. Hindi natin na-check yung baril mo. Kaya sinabi ko lang yung mga posibilidad na mga na mga pwedeng mangyari. So ayan, at welcome ang lahat para sa karagdagang kasagutan. Ganon din sa mga baser. Welcome kayo kung kayo ay may masasabi na iba pang dahilan kung bakit nagkakaganon, ay share ninyo ang inyong nalalaman para naman pakinabangan din ang ating mga kababayan. Okay, may nagsabi sa akin na yun daw tinuturo ko ay marami daw ang pagkakakitaan daw. Talagang kaya ko tinuro yan para hindi ko madadala sa hukay. Kaya tinuturo ko yan. Then wag tayong maging madamot. At kahit tayong nababahas, wala, natin, ibigay din natin para sa iba. Hindi naman natin na kumbaga yung mga baser na natututo rin sa atin. Pero walang problema yun. Basta tayo ay nasagot natin. At kung nakala ninyo yung mali yung aking explanation, merong nagsabi na malabo daw yung ating explanation, hindi ko alam kung alin ang malabo sa atin. Okay, ayan, at sana may natutunan kayo sa ating maiksing videos at sa ating maiksing paliwanag. Yan lamang abot ng aking kalaman. Dagdagan na lamang ninyo. Okay, nagpapasalamat sa mga ganda ninyong comment at welcome yan lahat. Ayan. Huwag lamang yung comment na ikasasama at ikapapahamak ng iba. So, babasahin naman natin yung ating community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience. Ay, bago ako makalimot, ipinopromote ko yung ORG Slow Rust Blowing ni Roaldo Ponce. Wala na sa Shopee, makakabili kayo niyan. At kung gusto ninyong malaman yung procedure, kung paano, ay panoorin ninyo yung mga kayo dun sa Wallace Hobbies Facebook page o kay Roaldo Ponce Facebook page. At nando, nakabidyo yan. Yung mga, sundin lamang ninyo yung step by step procedure at maganda ang resulta niyan. So yan, ORG Slow Rust Blowing ni Roaldo Ponce. Ninyo yung Wallace Hobbies sa Facebook. At mapapanood ninyo doon kung paano yan ginagawa. Okay? So, hindi na ninyo po problemahin yung mga, yan ay sa mga baka lamang hindi kasaling mga aloy. So, hindi na ninyo po problemahin kung paano ninyo i-reblow yung inyong mga firearms. Mag-DIY na lamang kayo. At yan, pwede pa rin ninyong pagkakitaan yan. Okay, mura lamang yan. Sa Shopee meron. Okay, kontakin ninyo si Roaldo Ponce. Okay, shout out kay Alfredo Isidro. Meron siyang 100 engagement. Si USTD ay meron lang isa. Shout out kay Unico Iho. Merong 100 na engagement. Shout out kay Black Dog Europe Tracker. Black Dog, meron siyang 4 at si Tommy Aparazzi ay merong perfect din, 100 plus ang engagement.
Okay, shout out kay Alfredo Isidro, shout out kay Steady, shout out kay Nico Iho, shout out kay Black Dog, at shout out kay Tommy Aparachi. Okay, mag-like lang at mag-share ng ating mga videos, mag-comment para mapasama kayo sa ating community spotlight. Okay, hanggang sa muli nating pagbibideo. God bless us. Thank you very much.